pagbalik ng Vice Presidente o kung pagbalik man ho, ito ang sasalubong kay Inday Sara Duterte. Ayan o. Sabi ng mga mambabatas, mga kababayan, April 7. Alas 5:45 ng umaga, mga bossing. Lawmaker, BP can no longer stay silent about 612.5 million confidential funds. So, di ba, mga bossing? Grabe naman, sobra naman kasi yun. Sabi dito, we're talking about public funds, no? Yes po, mga kababayan. Yung public funds po, galing po yun sa buwis ng mamamayang Pilipino. Galing po yun sa mga ikinakaltas sa atin lahat. Doon sa mga manggagawa na nasasabi na lang pagka nakita nila yung kanilang payslip. Diyos ko po, Lord. Sana kung walang tax, no? Sana sasakto kahit papaano itong sinusweldo ko. Kaya lang may tax hindi makapagreklamo. Kasi nga parte ng ating pagiging Pilipino ang magbayad ng tax, ang kaltasan ng tax. So, mapapasabi na lang tayo, di bali na, ito namang tax na kinaltas sa akin, para sa pagpapaunlad ng bansang Pilipinas. Di ba? Ganon. Tapos, ngayon, pag merong isang vice-presidente, ayaw ipaliwanag yung mga confidential funds, ayaw ipaliwanag kung saan napunta, parang dehado naman ho tayo doon, mga kababayan. Pati mga bilihin, may tax, sabi ni Imelda Karanagan, parang dehado naman po tayo doon. Sila po itong mahilig magsisigaw ng transparency, Miss Au. Pero sila ang ayaw magpakita ng transparency. At sasabihin ng Vice Presidente na yung Jugs de Asim. Nako. Pagka yung Jugs de Asim, alam niyo po kung ibig sabihin yan. Jogang maasim. Yung mga Jugs de Asim o yung mga pampano, etc., guni-guni lang daw ho, mga kababayan. Samantalang, eto pong mga resibo na ipinasa nila papunta sa COA, sila ang nagpasa. Tapos guni-guni lang ho. Ang suspetsa ko dito talaga, mga kababayan, no? Dahil nga sila ay hindi sila sanay na kinu-question, hindi sila sanay na tinatanong at hinahanapan nung mga, kumbaga, kwenta, no? Nung mga resibo, nabigla sila. Bakit ngayon? Hinahanapan nyo kami ng resibo. Samantalang simula mayor pa lang ako, 460 million. 460 million, apat na 460 million. Wala sa aming hinahanap na ganyan. Bakit ngayon may ganito? Sige, ipoproduce namin. Siguro kung sino man, Poncio Pilato ang nagpautos. Ano ka nga? Sumulat ka ng resibo, ganito, ganyan. No? Tapos ipasa sa COA. Kailangan ma-justify mo yung ganitong halaga para meron tayo resibo. Siguro, nagmadali na lang ho, mga kababayan. At naisip din ho, mga kababayan, yung nagsusulat ng resibo, ano ba naman si Inday Sara Duterte? Lahat ipinagawa sa akin to, 1,300 na resibo yung gagawin. Nabwisit ho siguro. Nandoon yung si tatlong piyo na nilagay magkakaibang apelido. Nandito yun Tingnan natin kung ano. Nakasulat dun No, yan. Nagalit siguro kay BP Sara. Ako lang inutusan. Ang sakit-sakit sa kamay nitong pinapagawa na ito na resibo ng confidential funds. Sinulat, Fiona Byong. Ako lang inutusan mo, ha? Fiona ka sa akin. Fiona Byong. Meron pang, Fiona ka ulit sa akin. Fiona Villegas. Hindi pa na kontento. Fiona Ranites. Nadamay na din ho si Magellan at si Erwin Ewan. siguro may galit din kay Erwin Tulfo. Di ba? Ewan ko tong si Erwin Tulfo. Ayoko tong Erwin, ewan ko sa'yo. Si Gary Tanyada. Pwede ho ito, Gary Granada, mga kababayan Doon ho sa umpisa nilang ipinasa din May Kokoy Villamin. Kokoy Villamin, Yoyoy Villamin naman yun.
'Di ba? Mga katunog ho, mga bossing, no? Nung mga sikat nating mga musikero. Sabi ni Miss Supladita Yuri, ay salamat po sa pagiging miyembro ng YouTube channel na ito. Sabi ni IMBNS, Boss Mark, kahit analysis lang yan, meron bang separate envelope na nandun? Kahit yung mga aliases, no? May separate envelope, wala ho. Tingin ko wala. Bakit? Kung meron silang separate envelope na pagpapaliwanag dito sa mga pangalan na to, inilabas na ho nila yan. Para tapos na po agad. Kaso wala ho naman tayong nakikita sa kanila. No? Wala po tayong nakikita o inilalabas silang envelope kasi pwede yung mga aliases na ganyan daw ho. Di ba? Pwede, ngunit subalit, may separate na envelope na magpapaliwanag kung sino si Pampano, kung sino si Fiona Biong, si Fiona Villegas, si tinadtad ng Fiona, visit ka, sabi siguro, visit ka, ako pinasulat mo lahat nito, 1,300 na resibo, lagay ko, Fiona lahat. Siguro nakapagpigil lang po, susulat na siguro dapat yung Fiona Duterte. Sir Dan TV Vlog, salamat po sa inyong pagiging miyembro ng channel na ito. Sabi ni Angela Hero, kung meron yan, dapat madaling nasagot yan at di na need ni Sara na mag-tantrum at magbanta. Correct. Kaso wala ho silang pinapakita no? Ang lagi ho nilang sigaw, corrupt daw po ang gobyernong ito. Corrupt daw po si Pangulong Bongbong Marcos. Kapag kami ang mga gano'n naman po, may mga nilalabas silang BICAM, GAA, etc., etc., ipinapaliwanag naman po ng kampo ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero pag sila ho, mga kababayan, wala. No? Wala. Ang tanging sasabihin lang ho niya mga yan, pinupolitika nyo kami. Kaya ang sigaw ni Emma Besa, PDP, vote straight, Team Duterte, the best! Woo! Sigaw daw natin, PDP! Kahit siguro anak ng tinapa, Emma, kahit na araw-araw ko isigaw na iboto ang PDP dito, wala pa din boboto dyan. Tingnan mo nga isang buwan na lang ang eleksyon. Malapit na. Hanggang ngayon, nandoon pa din sila sa pang 27. Si Panort, nandun. Si Bondok, nandun. Ay, nako. Gusto niyo tulungan po ko pa kayo magsigaw? Padapa. Padapa. Eto ho, mga bossing. Yung susunod natin, nako. Eto nako, malilintikan sila Bato de la Rosa dito, tsaka si Bungo, mga bossing, no? Kasi mukhang pipilitin at